Hello mga chair and mga mommies out there na nakikinig. So I am Teacher Abby. So I'm here to just discuss kung ano man yung pagkakaunawa namin dito sa mga pagbabago na meron kay DepEd, lalo na ngayong school year 2026-2027. So isa sa mga pagbabago kay DepEd is yung 3-term school calendar. Take note, ito po ay hindi babaguhin ang curriculum natin, okay? Ang binabago lang natin dito ay ang school calendar natin. So, hindi na po tayo for grading period. Tayo na po ay nasa 3-term. So, may 3 term na ang ating school year. Ito po ay nakapaloob sa DepEd Order number 009 series of 2026 and na-publish ito noong April 16, 2026. Kaya pwede nyo rin to i-google and i-search kasi nakapost na to sa website ng DepEd. Okay, so ang school year 2026 to 2027 ay dapat daw magsimula sa Monday, June 8, 2026. Darating na June 8. So, Monday yon at magtatapos ito ng April 8, 2027. So, meron itong 201 class days. So, all in all, mula June 8 hanggang April 8, 2027 ay meron itong 201 class days from the first day of term 1 to the last day of term 3. Okay, so bakit nga ba naisipan na baguhin ang ating school calendar from 4-quarter period ng school calendar natin noon ay ginawa na itong 3-term? Isa sa mga nakita nilang dahilan ay ang maraming disruption ng klase. So, kapag nagkakaroon ng mga kanselasyon na sa iba't ibang dahilan, nawawala ang instructional time ng mga guro. So, pag sinabi natin instructional time, ito yung nagtuturo ang guro sa loob ng klase, kaharap ang mga bata, na itatawid niya ang mga kinakailangan na nasa curriculum na dapat pag-aralan ng mga bata. So, kung nagkakaroon ng problema sa instructional time, ay napipilitang i-compress na lang ang actual instructional time ng mga guro. So, syempre, kung nako-compress ang actual instructional time, hindi natin masasabi na nakukuha o nauunawaan ng mga bata ang kinakailangan na matutuhan sa particular grade level na yon. Kasi sa madaling salita, na madali ang pagtatawid ng mga competencies na dapat alam ng mga bata. Kaya naman naniniwala ang ahensya na mas maproprotektahan ang instructional time na very crucial kapag nasa 3-term tayo o naiayos ng husto ang mga bilang at ang naiwasan ang mga pagkakaroon ng disruption o pagtigil ng pagtuturo ng mga guro. So, bakit nga ba ito tinawag na 3-term school calendar? Dahil of course, meron itong 3 term. At sa bawat term ay nabibilang ng husto ang instructional time. So, yung term 1, meron tayong opening block, instructional block, at end of term block. So, sa term 1 lang merong opening block. Pagdating ng term 2, pagbalik, instructional block agad, and then end of term block. And then, meron tayong vacation, Christmas vacation, and then pagbalik, after ng holidays, pagbalik ng bata, term 3 na. So, agad, instructional block, and